Tayo po'y dadako na po sa uling bahagi ng ating banal na gawain. Ito po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon na ito po'y dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, ating mga kapatid. Ating preacher ba natin. Everybody say, praise the Lord. Puri po ating mahal po yung minamatay pong lahat ay manalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah. O budikilat o pagpala namin Diyos, maraming banal, mahal namin Panginoon Jesus, kami pilubos sa nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo, mahal na Panginoon, na kami sinamahan mo Diyos, sa lahat ng bahagi ng banal na gawain. Salamat. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong banal at matamis sa presensya, mahal na Panginoon. Patuloy mo pinapadama sa amin, O Diyos. Hallelujah, sa mga bunga ng panalangin na minawa at ginagaling Bangilista, Willis Rad, Almeda, and Temperament, loving God, mahal na Panginoon, sus patawarin mo po ang bawat sa amin, O Diyos. Ikaw po maglangis sa iyong banal salita, mahal na Panginoon, ikaw magbukas ng pag-unawa ng mga anak. Maglingkod, tulungan mo may pangaral ko po mga salita mo, po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumamin ka, O Diyos, sumamin ka sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, sus aming sinasawal at dimon ng mahadlang anumang gawa ng kaaway, lumayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Puri mo ating dikilang Diyos, pinamahal, makabalik po tayo sa ating mga upuan. At pinamahal at pong pinapabot ng pinakamataas na puri, the highest praise, worship, glory, honor, thanksgiving belongs only to loving God and this Lord Jesus Christ who is worthy of all praise. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa mahal na Panginoon lang po ang pinakamataas na papuri natin, magluwalhati, minamahal. At minamahal tayo po yung nagbibigay ng dobling paggalang po sa ating dearly beloved parents of the Lord, as we always cherish the blessed anointed preachings, teachings of our dearly beloved normal pastor, Willis Rad Almeda, and our dearly beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear. Praise the Lord. At minamahal tayo din po ay bumabati po mga minamahal ng happy birthday in heaven sa ating pong dearly beloved normal assistant pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At minamahal, magandang hapon din po sa lahat ng ating mga beloved co-preachers. At bago makalimutan din minamahal, ating love and respect po sa mga beloved Almeda children, sa kanilang mga anak at mga family po, mga minamahal, mga beloved Almeda children. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga beloved co-preachers, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, choir members, beloved musician, at sa inyo po mga kapatid ko, minamahal din po sa mga nanonood sa ating pong live webcast, binabati po natin sila. Minamahal throughout the world, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong daigdig na nakapapanood po ang ating banal na gawain. Magandang hapon po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakas sa palakpak mo, parang mahina po yata yung ating palakpak. Mukhang medyo napapagod na siguro. Palakpak na malakas po para sa ating buhay at mahabaging Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. At minamahal tayo po tuloy-tuloy na po sa kanyang banal na gawain. Mga minamahal ko, napakahalaga po ng ating pag-alaala. Inaalala po natin yung kaarawan, ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, kanilang mga birthday, kanilang mga turo at aral po sa atin. Sabagat, ang sabi pa nga po ng Biblia, hindi lang natin sila alalahanin, bagos ang sabi ng banal kasulatan, atin pong gayahin. Atin pong gayahin at pong awato ng ilang pagtuo. Gayahin daw po natin ang kanilang pananampalataya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Bakit po mga minamahal? Sapagkat sa kanilang paglilingkod, nakita po natin na sila po ay namuhay sa pag-ibig ng Diyos. No? They're living in God's love. So tayo po na susunod, gagawin din natin yung mga tinuro nila, lalakad po tayo sa kanilang pananampalataya, lalakarin natin, gagayahin po natin ang kanilang pananampalataya, mga minamahal, isang tiyak na bagay, tayo din po ay mamumuhay sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya po inaalala natin, maging kanilang mga kaarawan, birthday po ng ating beloved
Honorable Assistant Pastor, July 28, mga minamahal ngayon natin na sinaselebrate. Inaalala po natin para kasi yung mga turo nila, huwag pong mawala sa isip natin. Yung kanilang mga ipinangaral, galing sa salita ng Diyos, galing sa ang wisdom na galing sa mahal na Panginoon, na kanilang itinuro, ay huwag natin makalimutan. Kagaya po ng sinabi ko kanina, kung sila po ay namuhay sa pag-ibig ng Diyos, susundin natin yung kanilang mga tinuro, tayo din po ay mamumuhay sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Hebrews chapter 13 verse 7, minamahal, Hebrews chapter 13 verse 7. Dito po sa aklat ng Hebreo, kapilo 13, ang talata 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, the Lord bless His word. So dito po malinaw, minamahal, alalahanin ninyo. So hindi po tayo yung gumagawa lang ng mga ating hakbangin o ating pinapractice. Bago sabi po rito, alalahanin. So in this way, mga minamahal, pag-alaala po natin sa kanilang kaarawan, na bagamat sila'y nasa langit na mga minamahal, ay atin pong inaalala ang kanilang mga turo, ang kanilang mga nagawa, may naman para sa ating kaligtasan, ang kanilang ibinahagi sa atin. So inaalala po natin, which is nasa Biblia, minamahal, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno, rule, that have rule over you. Pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay. Nakita po natin paano po sila pinatumayan ng ating mahal na Panginoon up to the last breath, how they were guided, how they were used by our dearest Lord Jesus, up to the last breath, hanggang sa huling hininga po nila, mga minamahal, sila po ay sinamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So sabi po ng Biblia, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Tularan po natin. Whose faith follow. Sundan natin yung kanilang pananampalataya. Malaki po ang ating utang na loob sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Labos sa tanan, dako ang atong utang kabubuton sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Pero malaki din ang ating utang na loob sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Dako ang atong utang kabubuton sa atong mga ginikanan sa Ginoo, sa ating dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, sa ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mga minaman, malaki pang ating utang na loob dahil maliban sa itinuro po nila ang kalooban ng Diyos, ay naging modelo natin sila sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kagaya halimbawa ng prayer and fasting. Amen? Ating mahal na pastor, talagang yung kanyang dedication sa prayer and fasting. Tayo, nakakapag-ayuno po tayo 3 araw, 5 araw. Kami na mahal, nakikita po natin, sinasamahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa natin yung natutunan sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. No? 10 araw, 21 days, 40 days, ilang beses ang ating mahal na pastor nag-ayuno. 3 months, nag-ayuno. Mga minamahal, makikita niyo po minamahal na kahit na naging matagumpay ang gawain nating mahal na Panginoon, mahabang araw ng mga pag-aayuno, pero ang ano po kanilang sinasabi, wala pa daw po silang nagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun pa rin po yung kapakumbabaan. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin, nandun ang humbleness na kahit tayo, kung tayo makapag-ayuno, ilang araw, mahaba, kahabagan ng Diyos, bigyan tayo ng lakas, isipin pa rin po natin na hindi natin yung nagawa kung wala ang tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi, bakit po natin nagagawa yun? Dahil gayon din po ang tinuro sa atin. Amen po ba?
Amen po ba? Sino po yung nakapag-fasting na? Mga minamahal, itaas ang kamay. Nakaranas na po ng prayer and fasting. Iba yung kamot, mga kaulaw. Yung nakapag-fasting na ba? 3 days, 5 days, kahit ilang araw. Itaas ang kamay, mga minamahal. Palapakan po natin ating mahal pa yung parang alanganin man magtaas yung iba. Everybody say, praise the Lord. Pinagpala po ba yung ating pag-aayuno? Oh. Amen. Yung mga nag-ayuno at pinagpala yung kanilang pag-ayuno, taas ang kamay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal po. Ibig sabihin, ano ibig sabihin? Yung itinuro sa atin ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na sayang. Palapakan po natin ang ating mahal po. So, nakita natin na itinuro nila and they taught us and they became modeled to us. They modeled us. Naging model po sila sa atin. Tinuruan tayo at naging halimbawa. So, katulad sa kabanalan, itong ating pananamit sa mga sisters, mga minamahal, ito po'y nagiging minsan na nag-question yung ibang faith, no? Bakit daw po mahaba yung sister, mahaba yung buhok ng mga sister na sa Biblia po yan, tapos ginugupitan para maayos, tignan, pwedeng iladlad. Yan ang maging covering ba? Iladlad. Everybody say, praise the Lord. Ano ba yung iladlad sa Cebuano? Marami na akong tinanong, walang makasagot sa akin. Iladlad ba? Ano po? Tuhay? Ituhay. O, iladlad. Pag hindi nyo po yan ginupit, inayos ba, pinantay, everybody say, praise the Lord. Yung mga buhok ng sister, hindi mo yan pantayin, hindi mo yan ayusin, hahaba po yan ng pagkahaba-haba. Pagkatapos, hindi pantay. May manipis, may makapal, may portion na manipis, may portion na makapal, may portion na mahaba, may portion na maiksi. Pag hindi mo yan inayos, tingnan niyo po yung wisdom na binigay ng mahal na Panginoon sa ating dearly beloved parents of the Lord, ating beloved Mama Dear. Pag hindi mo yan ginumpit, mga minaman, hindi mo yan inayos, hindi mo yan mailaladlad. Hindi mo yan maituhay. Tama ba? Hindi mo malaladlad. Pag hindi mo yan maladlad, hindi mo matuhay, malalim na po yun yata na Cebuano, hindi mo yan matuhay, hindi na siya magiging covering. Hindi na siya mahimong tabon. Yan po ang purpose bakit pinapahaba ang buhok ng mga sister para maging covering, maging tabon. Dahil ang buhok ng sister na mahaba ay kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sabi daw po kasi nila, bakit daw po si Samson, bakit daw po si Samson sinabihan ng mahal na Panginoon na huwag gupitin yung kanyang buhok? Si Samson po yun. Amen. Hindi naman po lahat ng sister ay si Samson. Everybody say praise the Lord. Yung mga sister, Samson po ba kayo, mga minamahal? Hindi naman. Si Samson po yun. Pero sa atin, kaya inaayos, ginugupitan, para mailaladlad, para maituhay. Kasi yung ibang faith, ibang pananampalataya, minamahal, hindi nila nilaladlad, hindi nila kinakover, hindi nila tinutuhay, ginakuha nila kanang pusod ba? Oo, pinupusod nila. Pag nakapungpong yung buhok ng sister, dili na siya covering. Dili na natabon. Amen po ba? Amen po ba? So tingnan niyo po yung wisdom na binigay ng mahal na Panginoon sa ating mga magulang, sa mahal na ating beloved Mama Dear, yung kabanalan. Kaya tingnan mo, kapag ang sister palaging naka-cover yung buhok, nakaladlad, maayos, ginugupitan, minamahal, pantay, hindi naman maiksi, kundi mahaba, hindi naman sobrang haba. Kahit buhok pa lang ng ating mga kapatiran na sister, makikita mo namin na mahal, na sila po ay nagiging blessing na sa mga nakakakita pa lang. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal? Opo. Ako ilang beses na, idunghay. Hindi mo kasi tayo Cebuano, minamahal na pure ba? Idunghay. Akala ko tuloy ituhay. Idunghay. Dunghay. Kasi inaayos para maidunghay. Bakit kailangan idunghay? Para mahimaya ang Ginoo. Amen po ba? Amen po ba?
Everybody say, praise the Lord. Ngayon tayo naman mga brothers, magpapagupit tayo. Hindi tayo pwede magpahaba ng buhok. Dahil makaulaw daw sa brother ang mahaba ang buhok. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Mga turo, nalulugod ang Diyos. Amen po ba? So, magpasalamat po tayo, kahit yung pag-aayuno, di ba? Kung di tayo naturuan ng tamang pag-aayuno, magko-concentrate, magbabasa ng Biblia, minamahal, hindi magsiging tabi, hindi magsiging daldal, kasi minsan may nagpa-fasting na madaldal pa rin. Minsan nawawala na yung anointing. Oh, tingnan niyo po, anointing pala yun. Kasi sa prayer and fasting, mahabang araw na pag-aayuno mo, kung wala ka ng anointing, kasi daldal ka ng daldal, sige kag tabi, sige kag komedya, sige kag joke, yung anointing mawawala. Mahaba na yung fasting mo, pero nawawala yung anointing. Nagiging sayang. Amen po ba? Amen po ba? Eh, sino nagturo sa atin ng tamang pag-aayuno? Ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ginawa natin, sinunod natin, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. So, itong pamamaraan na inaalala po natin sila is one way of love, great love sa mga taong ginamit ng Diyos. Sabi pa ng English, cherish, hindi lang inaalala, kundi iniingatan mo yung kanilang turo. Iniingatan mo yung kanilang mga iniwan sa atin. In that way, ulitin ko po mga minamahal, yung ginagawa nating pag-alaala para hindi natin makalimutan yung kanilang mga itinuro sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hebrews chapter 13 verse 8 and 9, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talatay 8 hanggang 9. Sa 8, si Hesus Kristo ay siyang ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Sa 9, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabutin na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Amen. Palapakan po natin ang salita nating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi po ng Hebrews 13:8, na mahal, Jesus Christ is the same yesterday. Si Jesu Cristo, siya rin kahapon, siya rin ngayon, oo, at magpakailanman. Amen. 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 Everybody say praise the Lord. Ipinagsisigawan natin, naniniwala po tayo, mga minamahal na ang Diyos ay hindi nagbabago. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Halimbawa lang po, everybody say praise the Lord. Halimbawa lang po, minamahal. Ito yung halimbawa lang, no? Na sa ating panahon ngayon, sa ating paglilingkod, mga minamahal, wala tayong nakitang himala. Wala, halimbawa lang to. Walang nagbabagong buhay. Walang katugunan sa panalangin. Walang kagalingan ng karamdaman. Kung ating paglilingkod ngayon, wala tayong nakitang himala, wala tayong nakitang pagbabago ng buhay, wala rin tayong nakitang kagalingan ng karamdaman, paano po natin sasabihin ng ating mahal na Panginoong Kristo, ating mahal na Panginoong Kristo, siya kahapon, siya ngayon, at siya ay magpakailanman? Hindi natin yung masabi. Amen po ba? Amen po ba? Hindi natin yung masabi kasi mapaghimala siya eh. Makapangyarihan siyang Diyos. Tumutugon siya sa panalangin noon pa. Subalit kung sa ating panahon, which is nakikita po natin, hindi po tayo nagdi-discriminate, pero nakikita natin sa ibang pananampalataya, pag pinag-uusapan na yung kagalingan ng karamdaman, mga taga-Jesus Miracle Crusade, sasabihin ng ibang pananampalataya, puro na lang kayo himala. Puro na lang kayo kagalingan ng karamdaman. Natural lang po yun. Amen po ba? Tingnan niyo po, sa ating panahon ngayon, nakita natin na ang Diyos natin ay tumutugon sa ating mga panalangin. Sa ating panahon ngayon, nakita natin na ang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating dakilang Diyos? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord.
O narinig niyo po yung patutuan nating kapatiran na nalagas yung buhok dahil sa kanyang nagkaroon ng COVID. Nag-by faith po siya, pero yung buhok niya naapektuhan. Dahil gusto niyang umawit, gusto niyang magpagamit sa mahal na Panginoon. After few years, mga minamahal, ibinalik ng ating mahal na Panginoon yung kanyang buhok. Walang gamot na ginamit. Naglingkod lang. Sinunod lang ang kalooban ng Diyos. Amen. 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 Yung ating isang kapatid, Mr. Bernadette, minamahal na nag-letter S na yung kanyang backbone. Mahirap po yun. Hindi na siya makalakad. In X-ray, minamahal, may scoliosis. Dinidiinan pa lang yung kanyang binti, masakit na. Amen. Amen. Ganon din, nag-by faith, umasa sa Diyos, willing magpagamit, aawit uli sa mahal na Panginoon. Ngayon, wala na po yung scoliosis o patuloy nang umaawit sa ating mahal na Panginoon ngayon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ibig sabihin? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mga minamahal. Oo, palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Hindi siya nagbabago. Amen. Amen. Yan po ang tanda, mga minamahal, na tayo ay nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. Dahil nakikita natin yung mga himala, nakikita natin yung katugunan ng mga panalangin, susundin lang natin yung itinuro sa ating magtapat, magpakainit. Kasi minsan, nagkakaroon ng hindrance sa ating mga prayer, nagkakaroon ng hadlang sa ating mga panalangin, dahil maaring tayo'y tinuturuan pa ng mahal na Panginoon. May mga bagay pa sa atin na hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Minsan may nagpa-counsel po sa akin, mga minamahal. Naiwan siya sa rapture. Di nung counseling ko na po, mga minamahal, bakit siya nanaginip na naiwan siya sa rapture? Kasi yung ganong panaginip, maaring ito'y advance o warning. Amen. Amen. Only to know, mga minamahal, na may kinakasama pala siya, hindi sila kasal. Live-in. Pwede naman sila magpakasal kasi pareha sila single. Kaso lang, yun nga, yung brother ayaw maglingkod sa Diyos. So sabi ko, baka yun ang tanda na ikaw ay umalis na kasi ayaw maglingkod. Imagine, ilang taon na daw po sila. So imagine, hindi yung nakikita ng preacher, hindi yung nakikita ng kapatiran, pero nakikita ng Diyos. Tinutuwid tayo. Ano ibig sabihin nun? Pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka maiiwan sa rapture. Pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Alam ng Diyos. Amen. Amen. May mga paalala. Siya pa rin ang Diyos na nagpapaalala sa Old Testament, sa New Testament, hanggang ngayon. So, ibig sabihin, sabi ng verse 9, basahin po natin, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng pagkain na di pakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. No? Minsan may ibang mga turo, ay pakain yung ganito, hindi pakain tong ganito. Samantalang mga minamalang sabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos hindi sa pagkain at inumin, kundi ang kaharian ng Diyos sa katwiran, mga minamahal, sa kagalakan, sa banal espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pala pagkain ng pagpatungkol sa kaharian ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Katwiran, kapayapaan, kagalakan sa Espiritu Santo, righteousness, love, joy in the Holy Ghost, peace in the Holy Ghost. Yung pala ang kaharian ng Diyos, hindi pala sa pagkain. So ngayon, hindi ka na basta-basta makukumbinsi sa ibang pananampalataya. Bakit? Dahil dito napatunayan natin ang ating mahal na Panginoon. Siya kahapon, siya ngayon, at siya rin po magpakailanman. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen po ba? Amen! Siya po ay hindi nagbabago. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, dahil yung mga himala na nakikita natin, imagine, may isa po tayong kapatiran sa dako ng Lapu-Lapu nag-testify, mga minamahal, sabi po ng kanyang patotoo, isa po siyang sister,
Nagtatrabaho siya dun sa mga, yung ukay-ukay ba? Bodega, nakabundle pa. Kung di pa ako nagkakamali, yung isang bundle daw po nun ay 100 kilos. Isang bundle ba ng ukay-ukay? Nakasako pa? 100 kilos yung isang bundle. Nahulugan po yung kanyang katrabaho na sinisira niya ng ebanghelyo. Nahulugan ng 4 na bundle. Nahulugan. Hindi pa Kristiyano, hindi pa mananampalataya. So imagine, 400 kilograms, yung nahulog, nabagsak doon sa kanyang kasama sa trabaho. Alam niyo po, nung inalis yung ukay-ukay na nakasako pa, wala nang buhay. Yung kanyang co-worker niya doon sa company na yon. Wala nang buhay. Ngayon, mga minamahal, nag-aalangan pa siyang ipag-pray. Lantang gulay na. Pero may umuudyok sa kanya, ipanalangin mo. Isa po yung sister, core member, minamahal, ipanalangin mo. So, sinunod niya yung udyok ng banal na Espiritu, ipinag-pray niya po, mga minamahal, yung kanyang kapwa manggagawa, kahit hindi pa kapatiran, pinag-pray niya sa kanya, demonyo ng kamatayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, alam niyo po, binuhay ng ating mahal na Panginoon, yung kanyang kapwa manggagawa na yan sa trabaho. Kapalapakan po ba natin minsan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Grabe. Nabuhay. Tapos dinala sa ospital. Siyempre ganun, mga believer pa yan eh. Sinakay sa ambulance. Nagkukwentuhan naman yung mga kasama. Nabuhay, pero baka durug-durug na yung, bali-bali na yung ribs niyan. Imagine. Try to imagine, 400 kilos, babagsak sa'yo. Hindi kaya madurog niyan. Hindi kaya magbali-bali yung ribs mo. So, siya naman, nakasakay sa ambulance yung kanyang kapwa manggagawa, yung kapatiran, pinuntahan pa doon. Pinag-pray uli na, Lord, walang bali sa buto, walang fracture. Alam niyo mga minamahal, talagang mabait ang ating mahal na Panginoon. Pagdating sa ospital, in X-ray, walang fracture, mga minamahal. Oo, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya, sinong hindi tatatag ang pananampalataya? Sinong hindi magtitiwala sa mahal na Panginoon? Wala ka nang dapat ikatakot. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, mas mainam mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 14, basahin po natin, minamahal, at isunod na lang din po yung 2 Corinthians 5:17. Ito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talata ay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, ang talata 17. Kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, siyang bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nakalipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang mahal po yung mag-bless sa kanyang mga salita. Sabi po rito, minamahal, follow peace with all men. Makipagkapayapaan po tayo sa lahat ng tao. And holiness, ang pamumuhay na may kabanalan, without which no man shall see the Lord. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y, sino man ay hindi makakita sa Panginoon. Nung tayo nabuhay na may kabanalan, in-exercise natin yung pamumuhay na may kabanalan sa isip, salita, sa kasuotan, maging buhok, maging pagpananalita, mga minamahal, may mga nabibless. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Nakikita nila na maayos yung pagkatao mo, minamahal, binago ka ng mahal na Panginoon. Nabibless. Naging bagong nilalang, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, naging bagong nilalang dahil kay Kristo. Alam nating hindi tayo kayang baguhin ng ating mga magulang. Hindi tayo kayang baguhin ng ating asawa, ating mga anak.
Maging bilangguan, hindi tayo kayang baguhin. Ating sarili, hindi rin natin kayang baguhin. Amen po ba? Makinig po kayo. Sabi ng Biblia sa Old Testament, and God repented that He created man because man is wicked. Ang Diyos daw po nagsisi dahil ginawa niya ang tao. Dahil ang tao ay masama. Kaya po nilunod, nagkaroon ng flood, nagkaroon ng baha sa panahon ni Noah kasi nagsisi ang Diyos na ang tao ay kanyang ginawa dahil ang tao ay masama. Amen? Pagkatapos sabi pa ng Jeremiah, sa book of Jeremiah, sabi po doon, the heart of a man is deceitful. Ang puso daw po ng tao ay madaya, limbungan. Amen? Amen? Isipin niyo po yun. Try to picture it out. Try to imagine. Nagsisi ang Diyos dahil ang tao ay masama. Nagsisi siya, nilikha niya ang tao dahil masama. Pagkatapos sabi ng Jeremiah, ang puso ng tao ay madaya, deceitful. Isipin niyo po, paano ang tao magbabago? Paano ang tao ay makakagawa sa kalooban ng Diyos? Mahirap po, di ba? Amen po ba? Amen po ba? Pero gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Nagkatawang tao siya, mga minamahal. Sa kanyang dugo, tinubos niya ang ating mga kasalanan at kapag tayo lumapit sa Kanya, patatawarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon at matatanggap mo ang banal na Espiritu ng Diyos na itong banal na Espiritu na binibigay ng mahal na Panginoon hindi lang para makadama ka na malamig o mainit, kundi yung banal na Espiritu na binibigay sa atin, kapangyarihan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya pong nagbago ng ating mga buhay. Amen! Kapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, kung tayo nagbago dahil kay Kristo, nagbago tayo dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos din po, everybody say, praise the Lord. Ang Diyos din po ang gumawa ng paraan para mapalapit tayo sa Kanya. Para maranasan po natin itong pagbabago ng buhay. Amen. Amen. Lahat po lang kumbinsido na binago siya ng mahal na Panginoon, itaas ang kamay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag sinabi natin yung kumbinsido na binago ka ng mahal na Panginoon, huwag mong tingnan yung iba, tingnan mo yung sarili mo. Amen po ba? Baka ayaw mo magtaas ng kamay dahil naiisip mo yung kapatiran na nakakatisod, o kapatiran na nanlamig, o kapatiran na nag-backslide. Huwag sila yung isipin mo. Sarili mo. Bakit? Sa'yo nagmanifesto ang habag at kapangyarihan ng ating